Magandang umaga po sa ating lahat. Nasa worship po tayo ngayon. Hello. Open with me your Bible sa libro ni John. Chapter 15, verse 1 to 5. Ang sabi po ng Bible sa verse 1 down to 5 sa chapter 15 ng John. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruits. So verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Tayo manalangin, O God Almighty. Salamat, Panginoon. Sa mensahe po, yung the house, na ang iyong lingkod ay hindi mo pinabayaan, Ama. Kung paano ang iyong lingkod hindi yung pinabayaan, ganun din po sa lahat na iyong pong tinubos sa magitan ng Kristo, thy only begotten Son, na iyong pong pinili na niligtas sa tumanggap kay Kristo, ay hindi mo rin pinabayaan, Ama. Kung lamang ang mga members o ang mga mananampalataya maging masunurin po sa inyo. Kung paano ang ginawa mong yung lingkod na si Elijah, ay kaya mo rin hanggang ngayon, Ama. Dahil ikaw na Diyos ay maunawain at makapangyarihan at hindi nagbabagong Panginoon sa lahat ng panahon. Dalahin ko po, O Diyos, na hamunin mong bawat mananampalataya to stay, to listen the word, na ikaw lagi ang makita mo sa mensahe. Kuberan mo ako, O Diyos. Alisin mo sa akin, O Diyos, yung mga bagay na nagbibigay hadlang para hindi maintindihan ng mga members. Hindi kailangan ko ang makita sa akin, kundi ang iyong presensya. Kung hindi yung kung kapangyarihan naman, ikaw pa rin ang gumagamit sa iyong lingkod sa lahat ng panahon. Habang buhay ang iyong lingkod, O Diyos, sa pamamagitan ng kanyang bibig. Ayaw kong ingatan, O Diyos, upang ako'y magsalita. Na yung salita mo at ang iyong layunin, iyong pang makita. Please, Lord the Father, challenge the people in Jesus Christ, I pray. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, I am the true vine, and the Father is the husbandman. O, maliwanag po. Yung the title of this message, the husbandman in the vineyard. Yung husbandman is the tiller of the ground, of the soil. Tiller. His vineyard in the Old Testament was Israel, but they did not bear good fruits. Tingnan niyo po. Makinig po sa akin, makinig. Yung husbandman, yung tiller of the ground, at the same time, yun din ang ground. Makinig po. Ito po yung tinutukoy ng God the Father. Yung kahoy na tumayo po sa ground, ito po yung vine, si Jesus Christ. Ang mga sanga ay ang mga nananampalataya. Ladies and gentlemen, makinig po. At ang binanggit po ng Biblia, bakit ang mga Israel, makinig, hindi sila po nagbubunga. Wala sila rin pong fruit. Excuse me. Kaya hindi po binabanggit po yung fruits. Ay yung walang bunga, yung fruits na yun, ay hindi po ibig sabihin ang kaligtasan o yung fruits bearing and not of the possession of eternal life. Hindi tinutukoy yung buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy po dito, ikaw ngayon ay nasa pamilya ng Diyos, o ikaw ngayon ay anak ng Diyos, ikaw ngayon ay isa, ang ating Ama ay isa, ang ating pinanampalatayanan. One Lord,
one faith, one baptism. Ayon sa banal na kasulatan. Kaya itong tinutukoy sa libro ni John chapter 15, hindi po ang eternal life na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pag ikaw ay hindi magbubunga, ay aalisin ka, panggatong ka. Ha? Ito ay the point here, ang tinutukoy po dito, yung pong walang bunga. We are a disappointment to God. The truth presented in this chapter is a life of fruitfulness. Yung buhay ng mananampalataya na hindi nagbubunga. Ha? Tingnan niyo po. Yung pagbubunga, magkaroon lamang tayo kung tayo lagi nakakapit kay Kristo. Ayun ay sabi nakakapit ka kay Kristo, masunurin ka. Masunurin ka. Kaya, yung tinutukoy na words po dito, ay to purify, to cleanse. Ha? Kaya, kung ang isang mananampalataya, tingnan niyo po ang husbandman. Yung tinutukoy na ground of the tiller of the soil. The land and the ground. Tingnan niyo po. Yung lupa, kumpleto ang pangangailangan ng kahoy. Mangga sana, itanim na mangga. Kumpleto po yan. Ang paglikha kung tayo spiritual, kumpleto ang paglikha ng Diyos ng sanlibutan. May tubig, may hangin, may soil. Kumpleto naman ang pagbibigay ng Diyos ng sustansya ng kailangan ng kahoy. God is the provider. Dahil siya ang provider. Sa lahat. Ang Kristiyanong dapat magbunga, unang punto, life and fruitfulness sa John 15, 1 down to 8. To bear fruits, there must be right fellowship with Christ. Upang ikaw ay magbunga ng mananampalataya, meron ka lagi po right fellowship o right with Christ. Hindi mo pwedeng magbunga ka ng maayos na bunga if you are right with what? Or you are right with what? With many what? Hindi mo pwede yun. Alam niyo, ang banal na salita ng Diyos, maliwanag po naman ang sinasabi ng Bible. Bakit hindi natin pakinggan? Ladies and gentlemen, makinig po tayo sa sinasabi ng Biblia. Christ is the true vine. Ibig sabihin, genuine. Hindi mo peke. Genuine. Kaya, yung natural vine, yung po tayo, natural, can bear no fruits. Wala tayong may bibigay na bunga unless we have to abide in Christ. Never allow yourself na ang kasama mo sa buhay mo, na mas higit sa lahat binibigyan mo ng halaga kaysa sa Panginoon is the Word, hindi ka magbubunga spiritually. Ano ba yung bunga spiritually? Di ba? Ang sabi po ng banal na kasulatan, Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Iyon ang primary reason kung bakit si Kristo Jesus ay pumunta sa lupa. Sinugo ng Diyos Ama. Yun po ang kanyang trabaho, to finish His work. Iginugo ni Kristo Jesus sa lahat ng panahon niya dito sa lupa, yung pong ibahagi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, number one pa rin yun. Paano, Pastor, kung businessman ako? Paano kung ako po ay isa rin kong office man, o janitor ako, karpentero ako? Kaya na binigyan tayo ng Diyos ng Lunes to Friday to work. Saturday is our rest time, preparing for Sunday, the first day of the week. Pero sa atin naman, nagkukulang pa rin ibinigay ng Diyos na 5 days to work for our son. Kulang. Kaya Sabado, nagpagod ka, pati Linggo, nanakawin pa natin ang Linggo. Abide in me, say ito. Ibig sabihin yung abide, manatili ka. Yung kalooban ng Panginoon sa atin. Kung manatili ka
sa kalooban ng Diyos, mas higit mong binibigyan ng pansin. Yung gusto ng Diyos sa buhay mo, ang pagkain, hindi problema. Bakit? Bibigyan ka ng malusog na katawan, bibigyan ka ng trabaho, ending, appointed time, Lunes to Friday, is 4 hours. Dahil hindi tayo kontento. Kaya pati Sabado, pagod ka, pagdating sa Linggo, tinatamad ka na. Dahil pagod na ang katawan, pinagod mo ang katawang ito, katatrabaho, Linggo wala ka na, kaya natulog ka dahil pagod ka. Pagising mo, minum ka ng alak. Pagpatulog, pagpagana. That is a personal gain. Ayaw ng Diyos yun, kapatid. Kasarili ka. Ha? Yan na, unang puntos. Life and fruitfulness. Upang ikaw ay magbunga, stay, manatili sa genuine. Ha? Yung kung Kristo na nasa atin, stay, manatili ka yung kung plano ni Kristo sa buhay na ito. O pahintulutan mo yung Holy Spirit na mayroon po tayo. Dahil yung Holy Spirit, siya po ang nag-witness tungkol kay Kristo. Yung Holy Spirit, siya rin po nag-reveal tungkol sa Ama. Lagi po kapurihan ng Diyos in the name of Jesus Christ. Dahil ang ating pagpupuri sa Diyos ay hindi tatanggapin ng Diyos without the name of His Son, Jesus Christ. Walang Maria-Maria dito. Si Maria patay na, hindi na nabuhay na muli. Mga santo-santo, wala na po, patay na yun, hindi pa nabuhay na muli. Huwag kayo humingi ng kwento. Iwan ko saan kinuha yung mga ganyan. Kaya mga kapatid, mag-isip naman tayo. Life and fruitfulness. We must abide in Him. Sa verse 4 down to 7. It means we shall have the constant dependence on Christ. Sa verse 4. We should have a constant obedience to Christ. Verse 5. Abide in me, or a personal contact His word. Manatili po tayong magiging abide, manatili tayong nakakabit, manatili tayong kumukontak sa Diyos. Sa magitan ng bigyan importansya ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Iyon po ang nakalimutan ng marami. Pagbabasa ng Biblia. Di maintindihan pa so? Pag magbasa ka, manalangin ka muna. Humingi ka ng pagkaunawa sa magitan ng hiling ng banal na Espiritu Santo in the name of Jesus Christ upang ang mapakinggan ang ating pong panalangin. Abide in me for private communion. His words would encourage them to ask for anything and their petition would be granted. Abide in me for private communication. Abide in me for practical conduct. When we abide in Christ as branch abiding in the vine, we are utterly dependent upon Him, the Lord Jesus Christ. When we abide in Christ as a branch abide in the vine, we are utterly dependent upon Him because the branch, tayo po, the vine is Christ. The tiller in the ground is the Father. Mayaman ang Diyos. Amen? Kaya, yung supplement o supply, vitamina at lahat na pangailangan ng katawan ito na bisel. Yung ground o God the Father will supply the needs of our life. He produces His own particular kind of fruits. Ang mananampalatayang naging masmunin at dumipende lagi sa Diyos. In the name of Jesus Christ, magbubunga yan. Spiritually. Kung bakit hindi magbubunga, mayroon ka kasing isinisingit pa. Ano yung isinisingit mo? Hindi pwede isingit yung kalukuhan natin, yung mayroon sa lupa na wish o ang gusto ng lamang ito, hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Kung anong sinabi ng banal na kasulatan, that's it.
Hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng interpret sa sarili natin interpretation. It should be by the Spirit. Interpret Himself because He is the author of the Bible. Diba po yan? Life and fruitfulness. Ang buhay, yung buhay na mayroon po tayo ay mayroon po Espiritu. Dahil nasa atin si Kristo. Kung bakit kayo hindi nagbubunga, yung pong Espiritu na mayroon po tayo, hindi nasusunod sa katawan ito. Gusto mo bang maging ikaw ay director sa buhay mo? Sa magitan ng pagsunod mo sa sarili mong gusto? Hindi po yung Holy Spirit. Pag Holy Spirit ang susunod, susundin mo po yung sinasabi ng Bible na lagi nakikita sa buhay mo ay ang Panginoon. Sa magitan ng good testimony. Kung bungayera pa. Ang mulay. A continual inflow creates a capacity for a greater outflow. Continual inflow. Amen. Alam mo kapatid, pag ikaw ay nagbubunga, amen, ang ganda magbunga. Dinala mo si Juan dito sa church, naligtas, at nakakilala sa Panginoon. Mayroon kang kasama ngayon nagbibigay sa Diyos, may nagpupuri sa Diyos. Dahil sa iyo na ginamit ng Diyos, siya po ay naligtas. Dahil we share to Him the gospel that Jesus Christ is the only way going to heaven. Yung tao na yan ay mananalanginin, sa Diyos siya dumipende, ay bunga mo spiritually mo. Doon nagaganap lamang ang Diyos sa buhay mo. Kasi binigyan mo ng pansin. Ang gusto ng Diyos, yung plano niya kung bakit ka tinubos. Ano bang reason kung bakit ka tinubos ng Panginoon? Para yumaman lang? Hindi Yumaman ka spiritually. Yumaman ka rin. Ang gandang mamuhay sa lupang pansamantala kung kalooban lamang ng Diyos ang nasusunod. Parang pastor, hindi ako pa makapag-witness. Hindi ko alam ang soul winning. Ay kung hindi pa alam ang soul winning, mag-invite ka. Hindi ako marunong mag-invite. Mag-pray. Siguro naman, anak ka ng Diyos, marunong mo mag-pray. Mag-pray ka. Hindi ako marunong mag-pray. Kristyano ka, hindi mo alam mag-pray. Dapat marunong ka mag-pray, mag-iusap. Saan? Doon. Tatay mo na yan, tatay natin pa yun. Ikaw ay anak kayo. Hindi dapat mag-iusap ka sa kanya. Ano sasabihin mo sa kanya? Magpasalamat ka. Humingi ka ng tawa. O ano pa? Bibigyan ka pa ng buhay at kalusugan. Hindi ba gano'n? Alam niyo, ang liwanag sa amin ng Bible. Kung kasalanan man ang hinder ng iyong kong hindi pagbubunga, wala tayong reason eh. Kung sasabihin mo, wala kang oras pumunta sa church para mag-surbinig. Wala kang oras na sinasabi, lagi kang busy sa trabaho. Bakit? Wala kang oras manalangin sa Diyos. Pag-pray mo mga soul winners. Magbigay ka, suportahan ng mission, suportahan mong gawain. Yung pera mo, pumunta sa mission, pumunta sa gawain. Kung sabit ka doon, ibig sabihin, kasama ka. Anong success ng gawain? Kasama ka kasi nagbibigay ka. Masunuri ka yung sinasabi ng Bible. Nagbibigay ka ng tayo sinukulit mo. Yung first fruits, nagbibigay ka, kasama ka doon. Spiritual rewards. Hindi nakikita. Hindi kasi ito yung spiritual rewards. Sa safety, na pagpunta mo sa pupunta, safety ka. O spiritual safety, pinipagkalot ng Diyos sa'yo, hindi mo nakikita yun. Guardiano ka pa ng Panginoon, ng anghel. Kung kalukuhan ang ginagawa mo, sekreto, mayroon kang ginagawa, hindi nakikita ng tao. Pabayaan ka ng Diyos yan, matisod ka. Si Satan ngayon ang magagalit sa'yo. Saka ka lang iiyak pag nakakulong ka sa kamay ni Satan. Saka iiyak, humingi ng tawad sa Diyos. Mga pusakal na, mga kriminal, marunong din, ay Diyos ko, patawarin mo ako. Kung kunatamod mo, maipit na. Kriminal na yun. Pusakal na mamamatay tao. Ay marunong din pala tumingan sa Diyos. Huwag natin hintayin yan, mga kapatid. Pag ganyan, tayo yung mga anak ng Diyos, saka lang hintayin natin. Pag ikaw ay nasakal, saka sabi mo, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, bigyan mo ako magkakataon. Huwag natin hintayin yung gano'n, mga kapatid. Kaya, magpasalamat tayo, husband man. Mayaman sa lahat. Ano bang problema natin?
branch. Kaya tayo nabubuhay bilang branch at magbubunga. Pagbagsak yung bunga natin sa baba, magtutubo ulit yun. Magandang bunga. Ay kung hindi ka magbubunga, tatanggalin. Anong tatanggalin? Ha? Tatanggalin sa iyo yung pong kasalanan at linisin ka ng tubo ni Kristo upang sa ganun ay ikaw ay magbunga. Ano yung naghahalan hindi ka magbunga? Yun po ang tatanggalin. Yung kasalanan, yun na ilalagay sa panggatong, ilalagay ko sa apoy upang mawala. Hindi yung mawala ang kaligtasan. Kasi nasa bayan ka na, anak ka na ng Diyos, kasama ka sa bayan. Kung hindi ka nakakapit kay Kristo, hindi ka magbubunga. Ibig sabihin, hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos kasi nasa pamilya ka ng Diyos. Hindi ka magbubunga, katisuran ka kasi yung testimony mo ay bad testimony. Alam niyo, I challenge you. Bakit hindi natin kasi gawin yung tungkulin natin sa Diyos? Ano ba ang tungkulin mo? O yan, pag-aralan mo, ano ba yung tungkulin natin? Bilang anak ng Diyos, nasa atin ang banal na Espiritu Santo, dapat matuto tayong sumunod. Saan? Yung pinag-uutos ng Diyos, simple lang. Pag may kasalanan ka, confess it unto the Lord. I-confess mo. Secret man, nasa mind mo, sa heart mo yan, hindi alam ang katabi mo, ang kasalanan mayroon ka, i-confess mo sa Diyos yan. I-detail mo sabihin sa Panginoon. Ganyan. Iba yung public prayer, iba yung secret prayer na nanalayan ka kung saan ng Diyos. Public, yung nalayan ka pang lahatan. Yan ang ibig sabihin. Maraming mga secret sin, problema ng bawat mananampalataya na hindi binibigyan ng halaga upang humingi ng tawad sa Diyos. Alam niyo, ito ang sabi ko ng Biblia. Ha? Meron na tayong buhay, hindi pa tayo dinadapuan ng COVID kasi pinapanalangin natin, ilayo mo sa amin ang COVID. Ngayon, inilayo ng Diyos sa iyo ang COVID, itong virus. Hindi ka pa marunong manalangin, magpasalamat ka lang sa Diyos. Alam mo yung face mask nilagay natin dito, physical na protection yun. Yung kung social distance, physical na safety natin yun. Physical. Hindi natin pupunta ng maraming tao, physical security yun. Para maging tayo safety. Yun yung pananaw ng tao, yun ang alam ng tao. Ha? Pero kung gano'n ang ginagawa natin, mas higit tumingin tayo daw, isiptin mo tayo at gagawin niya, doon tayo nakadepende. Isisiptin mo tayo. Eh kung i-disregard mo ang Diyos, sa magitan ng ganitong social distance, sa magitan ng doon ka dumepende, wawasakin ng Diyos yan. Pwede tayo makaptan. Bakit? Bakit? Mapapahiya ang Diyos yan, dumepende tayo sa scientific method natin na methods, sa magitan ng face mask, sa magitan ng social distance, sa magitan ng hindi tayo gagather sa mga pangramihan na tao, doon tayo dumipende, hindi doon. Mapapahiya ang Diyos. Kaya i-reveal lang Diyos ang kanyang sarili. Sa akin kayo dumipende, sabi ng Panginoon. For without me, ye can do nothing. Kaya huwag tayo dumipende yung social distance. Higit sa Diyos tayo dumipende. Physically naman, siyempre, sa ating pong pagsunod sa gobyerno dahil hindi po tumayo ang gobyerno kung hindi pinahinto ng Diyos. Ang pagsunod ko yung social distance, face mask, at saka yung huwag tayo dadalo sa yung pong pangramihan na tao, ay physical ko yun. Ha? Pero ang higit sa lahat, physical at spiritual, ay sa Diyos tayo dumipende. Pag sa Diyos tayo dumipende, sundin natin ang gobyerno kasi hindi pwede itayo ng gobyerno kung sa magitan ng Diyos. Itinayo ng gobyerno sa pahintulot ng Diyos. At tayo naman sumunod sa batas ng tao. Si Diyos na sumunod nung bata. Siya ay naglalakbay nga papunta kay sa Bethlehem. Dahil gusto na sumunod sa pinag-uutos ng batas ni Cesar. Kaya maging masunurin po tayo. Yan ang ibig sabihin mga kapatid. Baka may hindi ka magkakaintindihan.
Tingnan nyo. Fruit is for the owner. Works are usually done for others. Abiding fruits, that your fruits shall remain. Abundant fruit, much fruit. Added fruits, much fruits. Available fruits. Naayon sa verse 2, it is saying the fruit. Amen. Kaya the life of fruitfulness produces different kinds of fruits. Hindi lang isa, ang dami klaseng fruits. Ada abundant. Meron po yung nadagdagan fruits. Ada yung pong fruits na abided, na natili. Kaya pag tayo maglilingkod, manatili po tayo mabunga. Hindi po walang bunga. Amen? Ayaw nyo ba yung joy? Yung joy na natili sa atin. Works are employment. Fruit is enjoyment. Amen? Yung works ay ating pagtatrabaho. Itrabaho natin ang ating reward. Sa pagsunod. Yung manner, how to deal with God is a kind of works. Kasi ang pagsunod, kailangan natin ang discipline. Discipline. Kaya I challenge you members. Things which Christ cannot do. Wala pong bagay na hindi magawa ang Diyos. The vine cannot produce fruits without the help of the branches. Hindi ka pwedeng magbunga kung wala po yung vine. Kung wala si Kristo, ibig sabihin, hindi ka kailangan magbunga. At tayo naman na bilang mananampalataya, matuto tayo humingi upang tayo po'y magbunga. Saan tayo humingi? Sa vine, kay Kristo. The vine cannot keep a branch healthy unless it imparts life. God cannot maintain the health of His people unless He is able to fill them with His Spirit. Ang Panginoong Diyos ay hindi sumasa atin hanggat hindi po natin pakinggan ang dikta ng banal na Espiritu Santo. Na yung pong Holy Spirit na ito, siya po ang nagtuturo ang dapat natin gawin. Iyon po ang gusto ng Bible sa atin. The vine cannot prevent the useless branch from becoming a castaway if a branch is proven to be useless. Kung tayo po ay useless, ang ibig sabihin yung useless, tayo po ay inutil na anak ng Diyos, tayo po ay suwayin, hindi masunurin na anak ng Diyos. Yung bunga kailanman, hindi ka magbubunga. Lagi pinapanggalitan ka ng Diyos. Ang buhay mo magulo, ang buhay mo hindi maganda, wala kang joy, spirit, wala kundi physical joy ang mayroon ka. Kaya sinusunod mo ang sarili mo. Ang sabi ng Biblia, kung natatakot ka sa virus, natatakot ka ng kriminal, natatakot ka sa birdugo, lahat ng kamatayan meron sa lupa. Bakit? Yung lahat ng may kontrol dyan, hindi ka natatakot. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, wala kang magagawa, wala rin pong magbubunga sa'yo, wala rin pong maganda ang buhay mo, unless na ang buhay mo nakakontrol ng Diyos sa'yo. Kaya, ladies and gentlemen, don't ever allow yourself to be used by Satan. In part, surrender your life to the operation of the Holy Spirit. Surrender your life unto the God of heaven. In the name of Jesus Christ. Through the indwelling of the Holy Spirit working in us. The three Trinity working in us. In order for us to have fruits, we should abide. Thank you. A blessed morning.